Magandang umaga. Baka Igan, alamin na po natin latest sa Bagyong Quinta mula sa ating resident meteorologist sa Ginoong Nathaniel Cruz. Pantani. Salamat Igan. Paalala po sa mga kababayan natin sa mga lugar na apektado ngayon ng Bagyong Quinta, maging handa at alerto para makaiwas sa disgrasya. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa mga probinsya ng Sorsogon at Masbate, kasama na ang Ticao Island. At sa Visayas naman, signal number 2 pa rin po sa Northern Samar, Eastern Samar, Western Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Bohol, Cebu, kabilang na rin po ang Camotes Island at yung northern part ng Negros Occidental. At sa Mindanao naman, nakataas ang signal number 2 dyan po sa Dinagat Province. Signal number 1 naman ang nakataas sa mga probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Cuyo Island, Burias Island at Romblon dyan sa Luzon. At sa Visayas naman, signal number 1 po sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, iba pang bahagi ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. At sa Mindanao, signal number 1 din po ang nakataas sa Camiguin, Surigao del Norte at Siargao. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo dyan po sa may Pasihan Island, Cebu. At may lakas itong 65 km per hour at bugsong aabot ng 80 km per hour at kumikilos sa bilis na 20 km per hour pakanluran. Yan yung pinakahuling Igan. Pero Pantani, sa takbo nito, ano ba, mas mahangin ba o mas maulan itong Bagyong Quinta? Kung sa hangin, Igan, at kung ikukumpara natin doon sa Bagyong Pablo, mas mahinang dihamak itong Mahina, okay. Bagyong si Pablo. Pero yung dala niyang tubig, Quinta. Pero yung dala niyang tubig, Igan, 10 to 20 millimeters per hour, malakas po yan. At pwedeng magpabaha, Igan. Yan yung mga lugar, lalong-lalo na yung mga mabababang lugar. At makikita nga natin dito sa mapa na kung saan yung dami ng ulan, ito yung kulay pula dyan, Igan. Yan yung mga lugar na makakaranas ng malalakas sa pagulan. Kaya mapapansin mo, Igan, hindi lang yung sa dinadaanan ng bagyo, yung may mga kulay pula. Makikita mo dyan sa Bicol, dyan sa may Mindoro, asahan natin na makakaranas din yan ng mga pagulang malalakas. pag 10 to 20 millimeters of rain per hour, gutter deep na rin ito, Mantani? Depende kasi yan sa lugar, Igan. Pag may mga lugar na yung 10 to 20 millimeters per hour, tapos tatagal yan ng mga 3 hanggang 4 na oras, mataas na yon, malaki na yon, pwedeng magpabaha. Hindi lang binti o hindi hanggang hita. Hanggang hita. At lalong-lalo na yung mga nasa tabi ng ilog, Igan. Yan yung mga dapat mag-ingat. Medyo hindi naman direktang papunta to sa Luzon, bandang Camarines, Bicol area lang. Pero sa Metro Manila, anong magiging epekto ngayong araw na ito? Dito sa Metro Manila, unang-una, hindi tayo direktang maapektuhan yan. Kaya may mga pag-ulan pa rin dito sa atin, Igan. Yun nga, katulad ngayong hapon, 80% hanggang mamayang gabi, mataas yung posibilidad ng pag-ulan. Pero hindi masyadong malalakas ito kung ikukumpara mo doon sa Visayas, Igan. At sa ibang bahagi rin ng Luzon, ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan, Igan, lalong-lalo na dito sa may Cagayan Valley. Pero hindi na po dulot yan ng bagyo, kundi epekto na yan ng hanging amihan. Pero dito sa Southern Luzon, maulan pa rin hanggang sa Visayas dahil dyan dumaraan yung bagyo. At sa Mindanao din, magkakaroon ng mga pag-ulan. Pero yung pong mga naapektuhan ng Bagyong Pablo, huwag na po kayong mag-alala dahil yung pong mga pag-ulan dyan, kung mag-uulan man, Igan, hindi na po direktang epekto ng bagyong si Quinta. At doon po sa mga maglalayag, lalo na yung mga pauwi at mga mangingisda, huwag muna pong pumalaot dyan sa seaboards ng Luzon, Northern, Central, hanggang dyan sa Southern, kasi po malakas ang alon dyan. Hanggang gayon din po dito sa may Visayas po, makakaranas din yan ng malalakas na alon dahil po sa epekto ng bagyong si Quinta. At yan po yung pinakahuling ulat, Igan. At pahabol na balita, Igan. Kung kanina, nakadalawang landfall pa lang yung bagyong Quinta, nakalimang landfall na, Igan, yung bagyong Quinta mula pa kagabi. Unahin natin yung una, bandang alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa Humonhon, dyan sa may Eastern Samar. Yan yung unang-una niyang tinamaan. Tapos 12 midnight, dyan sa may Abuyog, Leyte. Tapos 3 a.m., Poro, Cebu. Tapos ngayon, Pasihan, Cebu. At ngayong alas 5 hanggang alas 6, Katmon, Northern Cebu. So nasa main island na yan ng Cebu. At mamaya sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 10 ay inaasahang tatama ito sa Negros
Occidental at pagkatapos ay dito na sa main island ng Panay, posibleng dito sa may Iloilo, Igan, tapos dito sa may Antique, tapos muli dito sa may Sulusi, papunta naman ng dito sa may northern part ng Palawan, papalabas na ng ating sa may West Philippine Sea muna, papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, mag-ingat po yung mga lugar na dadaanan pa ng sentro ng bagyong si Quinta. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon, bisitahin lang ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Bantani.